Ayan na naman. May cheating issue na naman. May lokohan na naman na pwede kong ipakita sa inyo bilang pruweba na ang female nature ay brutal at walang pake sa iyo o sa ating mga kalalakihan. Kumbaga, walang ibang mas importante o pinapahalagaan ito kundi ang sarili niya. Kaya kung ma-attract siya sa iba o wala na siyang gana sa iyo, kahit nakasal pa kayo o kahit na teacher pa siya, gagawin niya pa rin o susundin niya pa rin kung ano yung nararamdaman niya. Maaring magloko pa rin siya o kaya iwanang kanya. Dahil nga ang babae by nature ay emotional. So kahit na anong morals o values pa ang ituro mo sa kanya, katulad nito, teacher na yan, G. 'Di ba? Teacher, G. Okay? Pero ganyan pa rin ang ipinapakita o ganyan pa rin ang ugali niya dahil nga babae kasi siya. Okay? So sa mga kalalakihan dyan na hanggang ngayon ay naniniwala na pwede mong turuan ng logic o critical thinking ang isang babae nang hindi mo nahawakan yung emosyon niya, G, eto, tingnan mo ito ng mabuti. Tutukan mo ng mabuti, panoorin mo ng paulit-ulit hanggang sa mag-sink in ito sa utak mo. Matter of fact, hindi lang itong video na ito o pangyayari na ito ang pwede mong gawing basihan o panghawakan para mapatunayan mo sa sarili mo na totoo itong mga bagay na sinasabi ko sa iyo. Pero kung ayaw nyo pa rin maniwala, wala akong pakialam sa inyo. Okay? Huwag kayo maniwala kung ayaw nyo. Kabuhay nyo naman yan eh. Kayo din naman ang masisira. Oo, at maaring mag-work. Maaring kahit paano magtagal kayo, mag-shota kayo, mag-I love youhan kayo ng ilang taon, okay? Maglambingan kayo ng ilang taon, pwede pa nga makasal pa kayo someday, okay? Pero one thing is for sure, dadating ang araw ng paghusga o panghusga ng mga kababaihan sa inyo kapag hindi ninyo binago yung personality o karakter ninyo from beta to alpha. Okay? Lalo na kung magkukumit ka sa kanya o sabihin na nating papakasalan mo siya. Okay? Kasi nga, mabavalidate siya, mawawala yung mystery, bababa yung attraction at interest level niya sa iyo, mababato siya dahil magiging predictable ka na. Okay, napakaraming mga negative na bagay na pwedeng mangyari kasi nga babae siya. Okay, so kahit na ano pang turo mo sa kanya, kung hindi mo hawak yung emosyon niya, hindi siya susunod. Matter of fact, kung hindi mo nga tuturuan yan o pipilitin na maintindihan niya yung logic mo at hawakan mo lang yung emosyon niya, kukunin mo lang yung emosyon niya o makokontrol mo yung emosyon niya, susunod at susunod sa iyan. Kahit na sabihin pa nating hindi mo siya turuan ng logic mo. Pero of course, mas magandang maturuan mo siya ng logic mo o may pakita mo sa kanya yung lohika at yung mga tamang dapat niyang gawin. Kumbaga, mas maganda na makontrol o makommand mo siya. Okay? Pero of course, bago mangyari yung kailangan hawak mo muna yung emosyon niya. Kasi ang babae ay hindi sila logical, emotional sila. Kaya nga maraming babae ang nasisira ang mga buhay nila nang dahil nga ang sinusud kasi nila is yung emosyon nila. Okay? Kaya nga, hindi tama na kung di ka pa marunong sa babae o wala ka pang alam sa game, mag-aasawa o magsusyota ka na o kaya makikipag-live-in ka. Samantalang yung mga babae nga, gaya ng sinabi ko, emotional yung mga yan. Hindi yan nag-iisip ng tama. So kung hindi yan nag-iisip ng tama, then pwede niya ipahamak ang sarili niya. So kung kasama mo yan, then ipapahamak ka din niya. Okay? Kaya nga, napaka-importante na dapat ikaw ang nagli-lead sa kanya para nang sa gayon ay maiwasan niya yung mga bagay na pwedeng sumira ng buhay niya. Maging single mom o sabihin nating gumawa ng mga maling desisyon na pwedeng sumira ng buhay niya, mawala yung trabaho niya, o sabihin nating masira yung relasyon ninyo o magloko siya nang dahil lang sa emosyon niya. Like for example nga dito sa nagawa ng teacher, di ba? Malamang ayaw naman niyang gawin yan, against yan pati sa religion niya. Alam niya na mali yan. Pero dahil nga sa nararamdaman niya, nagawa niya pa rin ituloy itong bagay na ito. Okay, bagay na sigurado pinagsisihan na niya. Na actually, nakasuhan pa nga sila ng adultery dito dahil of course, huling-huli sila sa akto. May kasama pa mga pulis, di ba? So, yeah, for sure, ayaw niyan. Kung isipin niya ngayon yan, o after nung pangyayari na yun, siyempre, ang tama is yung wag niyang gawin yun. Pero nagawa niya pa rin, di ba? Tapos papakasalan mo yung ganun, di ba? Asawahin mo yung ganun. Again, kung gusto ninyong magkaroon ng babae, dapat marunong na kayo. Okay? Dapat alam niyo paano sila mag-isip para nang sa gayon ay maiwasan yung mga bagay na
pwede nyong magawa para magpababa ng interest at attraction level o respeto niya sa iyo. Okay? So, importante na may alam kayo. Okay? So, huwag nyo nang ipilit na turuan ng logic o baguhin ang mga kababaihan. Hindi nyo mababago yan. Not unless makuha nyo yung emosyon nila. Dahil pag nakuha mo na yung emosyon niya, then magsusunod-sunuran na yan sa'yo. Then kahit paano, maitatama mo na yung buhay niya. Hindi ko gusto na pag nakuha nyo yung emosyon, ay uututuin nyo. Hindi yun ang point. Ang gusto ko ay pag nakuha nyo yung emosyon, i-lead ninyo yung mga babae. Okay? Huwag ninyong lokohin, huwag ninyong pagsamantalahan. Instead, ang gusto ko ay matutunan ninyo kung paano i-lead sila ng tama. Okay? Pero wala pa rin commitment, wala pa rin marriage. Dahil nga once na gawin ninyang commitment at marriage na yan, lalo na yung marriage, magva-validate ito sa kanya na sabihin nating magpapatapos ng chase ninyo. Okay? Kumbaga, yun yung chase niya sa relationship o validation na makukuha niya sa iyo. Okay? Yun yung tatapos nun. So, instead na sabihin natin makipagrelasyon ko sa kanya o mag-commit ka o asawahin mo siya, ang gawin mo, kunin mo lang yung emosyon. Maniwala ka sa akin, basta hawak mo ang emosyon ng babae, kahit wala kayong relasyon, kahit na hindi ka committed sa kanya, o kahit na hindi ka niya asawa, ibibigay niya sa iyo kung ano yung mga bagay na gusto mo. Parang yung kabit ng babae, di ba? O, hindi naman niya pinakasalan yun, hindi niya naman sinota yun, pero ba't nabanatan niya? Di ba, ba't nakuha niya? Di ba? Kasi nga, nakuha niya yung emosyon. Sa moment na, batong-bato na yung babae, at wala na siyang respeto dun sa mister niya. Kaya nga niya ginawa yan. Wala na siyang respeto. Nababato na siya, di ba? Hindi na siya masaya, di ba? Hindi na siya masaya. Alam niya ang babae, sasaya bumabase ng pagmamahal yan. Tayong mga lalaki, hindi ganun eh. Not all the time, pero mas madalas ang lalaki, yun ang pinagbabasihan natin. Kumbaga, hindi saya ang pinagbabasihan natin sa pagmamahal natin sa babae. Madalas yung investment, o kaya sabihin natin yung uri ng relasyon. Okay? So, iba. Hindi katulad sa babae, emosyon lang. So, kung hindi na siya masaya, anong gagawin niya? Kahit na pinakasalan mo pa siya, o mabait ka pa sa kanya, iiwanan o lolokohin ka pa din niya. Okay? Kaya napaka-importante na alam niyo kung anong female nature. Okay? Anong pinagkaiba nito sa religion mo, o sa core values mo, o sa mga prinsipyo mo bilang tao. Okay? Ano yung pagkakaiba ng female nature sa lalaki o sa male nature? Okay? Emotional pala sila. Yan, dapat alamin mo yan. Ganito pala dapat ang ginagawa ko. Okay? Hindi pala sila katulad ko na pagka tinuruan ko, susundin niya yun o gagawin niya yun. Hindi ganon. Pero susunod siya sa mga turo mo o sa mga command mo kung hawak mo yung emosyon niya. Okay? Iba ang mga babae. Hindi natin sila katulad. Madalas kabaligtaran pa natin sila. Okay? So, wag niyo ipilit na i-lead o turuan yung mga yan magpakatino. Hindi yan magpapakatino sa inyo nang dahil sa pinakasalan mo o dahil sa sinota mo, dahil ginawa mo yung mga bagay na pinapaniwalaan mo na tama. Okay? Hindi siya babait o sasambit sa ganon o sabihin natin susunod sa iyo sa ganon. Susunod siya kung respetado ka niya o mataas ang tingin niya sa iyo o sabihin natin mataas ang attraction at interest level niya o hawak mo yung emosyon niya. Pero kung di magagawa yan, kahit anong logic pa ang gawin natin mga kalalakihan dito sa mundo, hindi sila susunod. Kaya nga malala na sila ngayon. Nandiyan ang feminism. Ano ba ginagawa ng feminism? Kinukuha yung emosyon nila, di ba? Kunyari, kakampi sila ng mga kababaihan, naiintindihan namin kayo, di ba? Pero in the end of the day, ang ginagawa ng feminism sa kanila ay sinisira yung mga buhay nila. Kasi nga, hawak na yung emosyon nila. Pero kung hindi hawak ang emosyon, sabihin natin hindi sila binibrainwash ng mga yan, simula bata pa sila. Di ba? Simula kapanganakan ng mga babae, binibrainwash yan sa school, sa society. Di ba? Kung hindi nila binibrainwash yan, tapos hindi nila hawak yung emosyon yan, then hindi susunod yung babae na yan. Pero kung iniisip mo na mabibrainwash mo yung babae mo, katulad ng pang-brainwash ng feminism sa mga babae, hindi mangyayari yan, tol. Mahihirapan ka dyan. Pero kahit paano pwede, pero mahihirapan ka. Hindi nga lang katulad nung sa feminism. Kasi yung kanila, simula bata pa lang yung babae, na binibrainwash na yan ng TV, ng radyo, ng society, ng ideology ng feminism. Okay? Matagal nang nabibrainwash yan, lalo na ng mga time na wala pang laman yung utak ng babae. So, kung gagawin mo yung ginawa ng feminism, kasi napasunod nila yun sa pang-brainwash lang, actually, kahit naman binibrainwash na yun, hawak pa rin nila yung emosyon nun eh. Pero kung yung brainwash lang gagawin mo, hindi siya basta mag-work ng gano'n. Kailangan hawak mo pa rin yung emosyon, at saka kung gagawin mo man yun, dapat, noon pa, nung wala pang laman yung utak niya, fresh na fresh pa,
Yun, pero ngayon kasi may laman na yan. Pero ang unang laman ng utak niya is yung brainwashing ng feminism. Kung paano siya magpapakababae. Bagay na mali. Okay, bagay na mali na tinuturo sa kanila. Naunahin niyo yung mga karir ninyo. Okay lang maging single mom. Pag matanda ka na, tsaka ka mag-asawa, tsaka ka magkaroon ng pamilya. Pag ano ka na, hindi na safe mag-anak. Pag wala na masyado nagkaagusto sa'yo, tsaka ka ngayon mag-settle down. Kaya nangyari, na-cheat, iniiwan, di ba? Nauuwi ng malungkot, mag-isa, okay, dadating araw, mawawala siya sa mundo nang wala siyang kasama. Kasi nga, dahil sa turo ng feminism. Mga bagay yung tinuturo ko na sa inyo na matagal na, di ba, na kitang-kita naman, di ba, kila Chris Aquino, di ba, yung mga ibang mga celebrity ng tumanda na papalit-palit na lang ng asawa, samantalang noon pinag-aagawan sila nung bata sila, pero nung matanda na kasi sila, tsaka sila nag-settle down, kaya ngayon, na nangyari, naging negatibo yung resulta sa buhay nila. Kumbaga, it's either niloko sila o iniwan sila nung mga lalaki na nakilala nila, kasi nga, mali yung timing. Okay, o sabihin natin na uwi sa isang hindi magandang relasyon o hindi masayang relasyon, kasi nga, mas masaya sana kung nag-settle down siya noon, nung bata pa siya at may power pa siya. Ngayon, wala na masyado, ilang taon na lang itatakbo niya, mas matanda na siya, tapos mas mag-iiba na yung itsura niya at mas maging mahirap na para sa kanya magbuntis, hindi na healthy. So may disadvantage na siya, and daming babae sa mundo. Paano kung high value yung lalaki mo? Di ang dami niyang option, di ba? Di ang dali para sa kanya napalitan ka, high risk, okay? At ang may turo niyan, na gawin niya ng mga babae ay walang iba kundi yung feminism, okay? Gusto nila magtrabaho yan kasi ang utos sa kanila pagtrabahuhin yan para sa tax, okay? Para magamit na slave, okay? So, yeah, nandyan na yung mga yan. So, kung gagawin mo yung bagay na yan, noon pa yan, hindi mo basta matatapatan yan. Anyway, so mahaba na yung video natin, okay? So, yun lang naman yung masasabi ko dito. Magkaiba ang nature at ang mga morals and values o yung religion ninyo, okay? Dahil sa religion, of course, hindi ituturo yung mga kumbaga, sa religion, immoral kapag sabihin nating may ginawa kang, kapag itinumba mo ang isang tao, 'di ba? Immoral kapag itinumba mo ang isang tao. Mali 'yun sa religion. Thou shall not, 'di ba? 'Yun ang sabi sa sa YouTube o sa YouTube tuloy, sa YouTube kasi bawal ka sabihin yung salita. Pero ibig sabihin ko, thou shall not daw, 'di ba, ng tao sa Bible, sa Ten Commandments, 'di ba? Which is wrong talaga morally, 'di ba? Kumbaga mali 'yan pagdating sa humanity. Pero of course, pagdating sa nature, nakita nyo naman kung paano nagso-survive o paano mamuhay ang isang sabihin nating yung mga hayop, 'di ba? Yung mga lion, yung mga tiger, yung mga carnivore, 'di ba? Yung mga wolf, 'di ba? Paano ba sila nabubuhay? Hindi ba ginagano nila yung mga yung mga prey nila o yung mga ibang hayop, 'di ba? Kinakain nila. So immoral din tingnan 'yon, pero yun ang nature, bro. Okay? So, gusto mo maintindihan mo na iba ang nature at ang religion. Dahil mismong mga religion nga, magkakaiba rin. Dahil yan ay paniniwala. Okay? Pero ang nature, yan yung kalikasan. Yung tunay na buhay natin dito sa mundo. Tandaan nyo, nauna muna ang nature bago ang mga relihiyon o bago yung mga prinsipyo o values o mga natutunan natin dito sa mundo. Okay? So, in the end of the day, kahit na gaano pa ka-Kristiyano o maging teacher man ng isang babae, pagka sinubok na siya ng nature niya, yung female nature niya, yung pagiging emotional niya, yung pagiging attracted niya sa mas dominanting lalaki, yung hindi pa siya binavalidate, okay, doon sa mga lalaki na nagagawa siyang mapawander o mapahabol, okay. So pagka may nakilala siyang ganun, iiral pa rin ng iiral yung niya, yung pagiging babae niya, yung female nature niya, okay. So kahit na ikasal mo pa yan, iharap mo pa yan sa altar, pag ayaw na niya, tapos ka.